Hindi kami magkaanak ng asawa ko. Lahat ginawa na namin. Naubos na nga ang savings namin sa pagpapadoktor. Wala naman daw may problema sa amin. Kaya lang hindi talaga kami magkaanak. Isang araw habang nagdarasal ako ng taimtim sa simbahan ng Quiapo, may matandang babae na lumapit sa akin. Tinanong niya kung ano bang hinihiling ko sa Diyos at umiiyak ako ng todo. Nakikita ko sa kanya ang nanay ko na matagal nang namayapa kaya siguro nag-open up ako sa kanya. Hinaplos niya ako sa pisngi. Ang tanong niya, gaano ko raw ba kagustong magkaanak? Siyempre sinagot ko siya na gustong gusto. At mula sa shoulder bag niya, kumuha siya ng pamphlet. Blanko yung umpisa. Sabi niya sa bahay ko na basahin. Na may contact number daw siya sa loob kung gusto ko yung nakasaad sa pamphlet. Pag uwi ko, sinalubong ako ng pinsan ko. Sabi niya nakita niya ang asawa kong si Ray na may kasamang babae. Sumakay daw sa kotse. Babae ang boss ni Ray, sagot ko sa kanya. Pero bigla na lang ang sabi niya sa akin, "Naku Tess, dapat magkaanak na kayo baka mang babae na siya talaga. Ang ganda-ganda pa naman ng boss niya." Iyak ako ng iyak nung tinawagan ko si Ray pagpasok ko sa loob pero hindi niya sinasagot. Lalo na nung madaling araw na hindi pa rin siya umuwi. Doon ko naisipang basahin yung nasa pamphlet. Nagulat ako sa laman. Maraming taong nagsisex. Orgy. Tinago ko bigla kasi nandiri ako eh. Dati-rati naman hindi ganoon si Ray. Umuwi siya ng maaga, sinasagot ang mga tawag ko. Isang araw naramdaman ko na lang bigla na naging cold na siya sa akin. Madalas na rin kaming mag-away. Inaaway ko siya. Lagi na akong umiiyak. Madalas umiinom na rin ako. Hanggang isang umaga, ako lang sa bahay kahit day off niya. Bubungangaan ko lang daw kasi siya. Naglilinis ako nung makita ko ulit yung pamphlet. Hindi ko alam kung bakit ko dinampot yun at dinaya lang number na nakasulat sa pinakaibabang bahagi nun. Ang sumagot yung matandang babae. "Buo na ba ang loob mo?" Tanong niya. Hindi ako makasagot. Buong buhay ko kasi si Ray lang ang nakagalaw sa akin. At pagtataksil na yung gagawin ko. Pero tila ba narinig ng matanda yung mga tanong ko kasi sabi niya, kailangan makumbinsi ko si Ray. Kailangan kasama siya. Kasi kailangan kaming dalawa. Hindi naman daw palitan ng partner. Sabay-sabay lang magsisex. Kaya pinuntahan ko si Ray sa magulang niya. Nilambing ko siya. Nagsorry ako tapos sabi ko may kikitain kami. Siyempre nung malaman niya at makausap niya yung matanda, umayaw siya. Kababuyan daw yun. Pero sabi nung matanda, katulad ng sabi niya sa akin, walang palitan ng partner na magaganap. Pero ayaw niya pa rin. Tapos sabi ko sa kanya, huling try na namin to para magkaanak. Kung hindi pa rin tatalab, aampunin na lang namin yung pamangkin niya sa Visayas na matagal na rin niyang gusto. Sabi niya naman pag-iisipan niya. Pero napapayag ko siya. Nagkita kami nung matanda sa may simbahan. Mula doon naglakad kaming tatlo ng konti sabay sumakay kami sa isang van. Tinakluban nila ang ulo namin ng tela para daw sa privacy ng grupo nila. Pagtanggal ng tela, nasa loob na kami ng isang warehouse. Pagsilip ko sa bintana, siguro nasa 10 pares ang mga nasa loob. Nakahubad, may maskara. Pinaghubad na rin kami at pinagsuot ng maskara. Ang lamig sa loob. Malalamang ilaw dahil mga itim na kandila lang ang nagsisilbing liwanag. Naghawak kami ni Ray pagbaba. Tapos pagkapwesto namin, bigla na lang, sabay-sabay na namatay ang mga kandila. Saglit lang parang isa-isa silang sinindihan na naman. Humigpit ang hawakan namin ng kamay ni Ray. Tapos hinaplos niya ako sa pisngi. Sabi ko kasi natatakot ako. Pero hindi siya nagsalita. Hinaplos niya lang ulit ako sa pisngi. Ang awkward pero nagawa namin.
Habang ginagawa nga namin, walang ibang weird bukod sa nakamaskara kami. Tapos nung natapos na pawis kami. Tapos may lumapit na bata na ikinagulat naming dalawa. Pinalahad niya ang mga palad namin at sinugat niya. May mangkok siyang dala na pinagsaluhan niya ng tumutulong dugo. Paglingon ko sa paligid, may iba pang bata na gumagawa nun. Tapos, nung natapos sila, gamit ng mga naipong dugo, nagdrawing sila sa sahig. Sabay, kumakanta sila. Pero hindi ko maintindihan kung anong salita. Pagkatapos nilang mag-drawing, pinag-ipon-ipon nila kami sa loob ng drawing nila. Pinaghawak kamay lahat at pinaikot doon. Tapos, namatay na naman lahat ng sindi ng kandila. Hanggang yung boses na ng matandang babae ang narinig namin. Ituloy lang daw namin ang pag-ikot. Pagkatapos, nagkaroon na naman ng sindi ang mga kandila. At doon na ako nakaramdam ng kakaiba. Namamasa ang kasalanan ko. Paglingon ko, halos lahat ng lalaki kahit si Ray, may boner na. Tapos, iniga ako ni Ray sa loob ng drawing. Lahat din nag-second round. Kung nung una tahimik at nahihiya pa. Nung pangalawa ang ingay na. Nung matapos, pinasakay na kami agad ng van. Tig-iisang van pala kada pares. Nasa 10 minuto na kaming bumabiyahe nung magsalita si Ray. Tess, nasa na tayo? At tinanggal niya na yung maskara niya. Pinagbihis na rin niya ako. Tapos sinabi niya rin sa driver na ibaba kami kasi naalala pala niyang may pinareserve siyang dinner sa isang restaurant. Valentine's Day kasi noon. Mula noon ang saya-saya na naming dalawa. Hindi na kami nag-away. Tapos pagdating ng March, na-delay ako. Buntis na ako. Sobrang saya naming dalawa. Mas lalo siyang naging sweet sa akin. Tapos last September, nalaman naming kambal ang anak namin. Mas lalo kaming tuwang-tuwa. Biruin niyo yun, 2 agad. Kaya lang, nitong November 1, nagkaroon ng mini family reunion sa side ni Ray. Nagkabiruan. Tapos sabi ng kapatid niya, "Kuya, siguro napag-orgasm mo si ate nang sabay kayo kaya nakadali din kayo." Ganun daw yun eh. Ako naman natatawa ako na tumango. Si Ray kakamot-kamot ng ulo. Nung matutulog na kami, sabi ko sa kanya, "Mahal, totoo ata yung sinabi ng kapatid mo. Kasi diba nung second round sa may warehouse nagsabay tayo?" Pero kinilibutan ako sa naging sagot niya. "Anong second round?" Nanganak na ako. Hindi ko alam kung si Ray ba ang tatay nila. Kanina habang tulog sila naisipan kong magsinop ng gamit sa kwarto. At nakita ko ulit yung pamphlet. Naisip kong itapon na. Pero naisip ko ring buklatin ulit. At may nadagdag na illustration doon. May altar at may isang matandang babae na may bitbit na baby. May altar at sa altar may baby pang isa. May mga pula-pula sa paligid. Sa ibabaw ng altar, may drawing ng araw at buwan.